Next. Ayan. Mga baha. Liquefaction. Yan yung nangyayari sa lupa at ang buong pulilan pwede po makaranas niyan. Pwedeng maging parang kumunoy yung ating lupa kapag lumindol, naghalo ang tubig. Kung ang bahay mo ay nandun, pwedeng kainin. Next. Dito naman sa mga human-induced, armed conflict, sunog, silent disaster, maliliit na pagbaha na nararanasan araw-araw, karaniwan dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbabago ng taas ng tubig dagat, o bagyong hindi gaanong malakas. Nang maranasan ko yung bagyong Undoy, nasa Bukawi po ako noon. Ako po ay nagda-dialysis noon ng pasyente. Pinakita ko parang yung pinaka-kanal, may unti-unti tumataas sa aking dialysis area. Akala ko po barado yung pinaka-sink namin. Nilabas ko, bigla pong nabuwag yung pader. Kumampo yung tubig. Buti na lang wala pa akong pasyente. Umakyat po ako sa bubong ng ospital namin. Doon po kami ni-rescue. Grabe yung tubig na yun. Next. Disaster in the Philippines. Hindi niyo po nakikita dyan yung Typhoon Yolanda. Palagay ko walang hindi nakakaalam nun. No? Yolanda. 1.6 million ang affected. 5.9 million na children were affected. 1.7 million children were displaced. 2013, Zamboanga Sig. Ito po yung digmaan nun. 7,000 families. 35,000 individual displaced. 55 were children. And then in 2022 po, yung Typhoon Carding, mostly Bulacan po ang tinamaan, San Miguel, San Ildefonso, San Rafael. Yan nga po sinasabi ko sa inyo, 5 naming kasamahan. And then the declaration of state calamity. Next. Next. Ayan, ang Bulacan po is vulnerable to the hydrometeorological and geological hazard like flooding, storm surge, tsunami, earthquake, and asphalt. Doon po ba pumunta kang Pinatubo? Nakakuha kayo dito ng asphalt? Opo. Ilang taon po kayo ng mami? Sa amin po, bumagsak yung bubong namin. Nueva Ecija po yun. Sa Zambales yung Pinatubo. Nakuha po ang bubong, kaya maya-maya binawalisan namin. Hindi po namin kinaya talaga. Bumagsak po yun. Sa Nueva Ecija pa po yun. How much more yung Pampanga. Next. Ang disaster risk reduction ay gawaing bagong mangyari sa kuna upang mabawasan ang pinsala at makapagligtas ng buhay. Paglilinis ng kanal upang maiwasan ng baha. May naglilinis ba? Meron. O trabaho ng Pongpis? Sino po ang Pongpis dito? Meron po? Yeah. Si ate. Okay. Paghahanda ng gobag. Sino ang merong gobag sa bahay? Ayan. Wala. Walang gobag. Pagsasagawa ng earthquake drill. Sino na po ang nakapag-drill? Taas po kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. Ito lang. Susunod po nito, June. Meron po akong earthquake drill. Sumama kayo, ha? Second quarter. Okay. Pagbibigay ng early warning announcement. Lagi po, pag may bagyo, sumisigaw po kami sa kaibuturan ng aming baga
May paparating po tayong bagyo. Di lamang po sa aming baga, hanggang na po sa page namin, sabi namin, ang Bulacan po ay tatamaan ng signal number 3. So lahat po ay ginagawa alerto. Lumikas na po ang mga nasa bababang lugar, mga nasa kailugan, bawal po mga isda, bawal po maglaro sa tubig. So karaniwan po sa inyo, saan po bang lugar? Balatong o ano po? Poblasyon? Sama-sama na po ba? Lahat. Kayo po mami, taga saan po ba? Tiba, ikaw mami. Alam mo ba mami kung ilang oras pwede dumating sa Tibag ang baha kapag nagpawala po ang gandam? Zero. Ayan. Pag sa Tibag po, 9 na oras ang punta ng tubig. Pagka po sa pagka po sa poblasyon, sa Dampol First, 8 hours and 47 minutes. Yan po ay kung yung dam ay hindi po mabubuwag. Dahil pag nabuwag po yun, talaga naman ubod ng tulay. Tulad po ng araw, sabi po ng biyanan ko, nakakita daw po niya gumagano'n yung tubig. Nung matibag po ba nung araw yung dam daw, ang sabi meron daw lasing na nagbukas ba? Tama po ba yun? Binuksan daw yung dam. Dahil daw lasing. Ang dami daw po sa poblasyon po yun, baha po yung bahay ni tatay. Lahat niya daw po. So yun po ngayon yung iniiwasan natin dahil pag nabuwag po yun, lahat po tayo ay apektado. Okay? Next. 4 na yung tool ng disaster management, Ito po yung 4 naming prevention and mitigation. Ano po ang ibig sabihin yan? Para ito ang mga gawain upang mabawasan ang panganib dulot ng disaster. Halimbawa po, may baby kayo. Ano po ba ang ginagawa nyo para hindi siya tamaan ng sakit? Para hindi tamaan ng sakit ang baby, ano ang ginagawa nyo? Binabakunahan, prevention, di ba? Pagka may lagnat na, ano yung ginagawa naman nyo? Binibigyan ng gamot, paracetamol, binabawasan na natin yung sakit niya, di ba? Ganun din. Dito naman sa disaster, pagtatanim ng puno. Di ba? Tamang pagtatapon ng basura. Anong oras dapat nilalabas ang basura? Kita ko, alas 12 may gumaganon Tapos hindi pa sa tapat niya.